Umuulan ng gabing iyon. Hindi ko makakalimutan kung gaano kabigat ang pakiramdam ng hangin habang bumibiyahe kami papunta sa isang liblib na sitio sa bundok. Kasama ko noon ang dalawa kong kaibigan dahil balak namin gumawa ng content tungkol sa mga abandonadong bahay. Akala namin simpleng exploration lang yon, yung tipong pangtakutan habang nagkakatuwaan. Hindi namin alam na may isang bagay doon na matagal nang naghihintay. Habang umaandar ang sasakyan, halos wala na kaming makita sa daan dahil sa sobrang lakas ng ulan. Tanging ilaw lang ng headlights ang bumabiyak sa kadiliman. Tahimik kaming lahat noon hanggang sa may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakatayo lang siya sa ulan. Hindi gumagalaw, mahaba ang buhok, puting damit. Noong una akala ko, ordinaryong tao lang na stranded, pero habang papalapit kami, may kakaiba. Pakiramdam ko may mali sa mukha niya. Nang tumapat na kami sa kanya, doon ko nakita na wala pala siyang mukha. Parang binura. Napahiyaw ako noon kaya napapreno ng malakas ang driver. Pagtingin namin ulit sa kalsada, wala na yung babae. Akala ko guni-guni lang dala ng pagod, pero pagtingin ko sa side mirror, nakita ko siyang nakatayo sa likod ng sasakyan. Mas malapit at nakatingin sa akin. Hindi ko alam paano niya nagawang ngumiti kahit wala siyang mukha, pero ramdam na ramdam ko iyon. Para bang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pagdating namin sa sitio, sobrang tahimik ng lugar. Iyong klaseng katahimikan na parang walang buhay, walang aso, walang batang naglalaro. Kahit kuliglig wala kang maririnig. May matandang lalaki kaming nakausap doon. Tinanong niya kung bakit kami naroon at sinabi naming pupunta kami sa lumang bahay sa dulo ng sitio. Bigla siyang namutla. Sinabihan niya kaming huwag magtatagal doon, lalo na kapag sumapit na ang 12:00 ng gabi. Sabi niya may batang babae raw na namatay doon. Maraming taon na ang nakalipas at hanggang ngayon hindi pa rin matahimik ang kaluluwa. Siyempre, hindi kami naniwala agad. Akala namin panakot lang ng matatanda sa baryo. Kaya tinuloy pa rin namin. Noong makarating kami sa bahay, doon ko agad naramdaman na may mali. Sira-sira na ang bubong, puro alikabok ang sahig, at amoy bulok ang buong lugar. Pero higit sa lahat, pakiramdam ko may nakatingin sa amin kahit wala namang kaming nakikita. Habang iniikot namin ang flashlight sa sala, may narinig kaming tunog ng piano. Mahina lang nung una, paisa-isang nota, pero walang taong tumutugtog. Doon na nagsimulang kabahan ng lahat. Tinitigan lang namin yung piano habang kusa nitong pinipindot ang mga tekla. Tapos bigla na lang tumigil. Kasunod noon may narinig kaming batang tumatawa sa taas. Hindi normal na tawa. Parang may halong iyak. Parang galit. Umakyat kami kahit takot na ako. Sa dulo ng hallway may isang kwarto ng bata. Pagpasok namin, puro drawing sa dingding. Ang nakakatakot, isa lang ang laman ng lahat ng drawing. Isang batang babae na walang muka. May nakita rin akong lumang manika sa kama. Habang nakatutok flashlight ko rito, bigla iyong gumalaw mag-isa, hindi malakas. Dahan-dahan lang na parang may humawak. Pagkatapos may kumatok mula sa loob ng aparador. 3 beses. Tok, tok, tok. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Walang gustong lumapit, pero isa sa mga kasama ko binuksan pa rin ang aparador. Pagkabukas niya walang laman, pero may malamig na hangin na lumabas. Yung lamig na parang nanggagaling sa morgue. Pagkatapos may boses kaming narinig. Mahina, boses ng batang babae. Nasaan ang ulo ko? Hindi ko maipaliwanag kung anong naramdaman ko noon. Parang biglang bumigat buong katawan ko. Hindi ako makagalaw agad. Tapos biglang namatay lahat ng flashlight namin sabay-sabay. Sa dilim na iyon, narinig ko na parang may gumagapang sa sahig. Palapit, palapit ng palapit. Nung bumalik ang ilaw ng flashlight ko, nakita ko siya sa dulo ng hallway. Yung batang babae, baluktot ang leeg, putol-putol ang galaw. At kahit madilim, kitang-kita kong wala siyang mukha. Nakatitig siya sa amin kahit wala siyang mata. Pag-urap ko, nasa harap ko na siya. Doon ako napahiyaw ng todo. Nagtakbuhan kami pababa, pero habang tumatakbo kami parang humahaba yung hallway. Hindi kami makarating sa hagdan. Bawat pintong madaanan namin ko sa bumubukas. At sa loob ng bawat kwarto, naroon siya. Minsan nakatayo lang, minsan nakaupo,
Minsan nakabaliktad ang ulo habang nakangiti. Hindi ko alam paano kami nakarating sa basement pero doon namin nalaman ang totoo. May lumang buto ng bata sa ilalim ng sahig. At ayon sa kasama ko, matagal na raw palang may tinatagong sikreto ang pamilya ng batang iyon. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. May nagtulak sa kanya sa hagdan at itinago ang bangkay para walang makaalam. Noong sandaling yun, biglang may tumawa sa likod namin. Hindi normal na tawa. Parang maraming boses ng bata na nagsasabay-sabay. Paglingon namin, nakita namin siyang nakatayo sa gitna ng basement. Basang-basa ang puting damit niya at may dugo sa leeg. Tapos dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at itinuro kami. Biglang sumara mag-isa ang pinto ng basement. Namatay ulit lahat ng ilaw. At doon ko narinig yung pinakamalapit na bulong sa tenga ko. Samahan ninyo ako. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung sumunod na nangyari. Isa-isa kaming nagkahiwalay sa dilim. Naririnig ko sigaw ng mga kasama ko pero hindi ko sila makita. Tumatakbo ako ng tumatakbo hanggang sa makita ko ulit yung batang babae sa dulo ng hallway. Hindi na siya gumagalaw noon. Nakatayo lang. Tapos unti-unti siyang ngumiti at doon ko nakita na puno pala ng matutulis na ngipin ang loob ng bibig niya. Pagkatapos noon wala na akong maalala. Nagising na lang ako sa ospital kinabukasan. Ako lang ang natagpuan sa tabi ng kalsada. Iyong dalawa kong kasama, hindi na nakita kailanman. Pero alam mo kung ano ang pinaka nakakatakot? Tuwing madaling araw hanggang ngayon, may naririnig akong kumakatok sa pinto ng kwarto ko. 3 beses. Tok, tok, tok. At tuwing sisilip ako sa bintana, may batang babae na nakatayo sa labas. Basang-basa sa ulan. At kahit wala siyang muka, alam kong nakangiti siya sa akin.